Napakahalaga na makita natin kung anong nasa ating loob. Dahil mula sa pagkapuno ng ating isip at puso, diyan nagmumula ang ating sinasabi, diyan nag-uumpisa ang ating ginagawa. Hindi ka makakapagsalita ng mabuti kung masama ang iyong loob. Wala silang makikitang maganda sa iyo kung pangit ang iyong naiisip. Kaya araw-araw kailangan nating magpapuno sa salita ng Diyos. Dahil na naglilinis sa ating kalooban, sa ating kaluluwa, ay ang mapagpalang salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan hinayaan natin ang ating mga galit, ang ating hinanakit, ang ating kataasan ng loob manatili sa ating loob. Kaya ito ang nakasira sa atin at sa ating relasyon sa iba. Hingin natin muli ang awa at pagpapala ng Diyos, lalong-lalo na hingin natin ang gabay ng Banal na Espiritu para tayo muli maging karapat-dapat na makatanggap sa banal na misteryo ng banal na misang ito at sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa kanyang banal na katawan at dugo, maging muka sana tayo ng Diyos. Sa ibang tao, maging liwanag sana tayo ng mundo. Itandaan niyo po, huwag niyo sisisihin agad ang ibang tao sa masama na iyong nararamdaman sa loob. Dahil walang masama na lalabas sa iyo kung hindi mo hinayaan manatili ang masama sa iyong isip at puso. Kahit naman ikaw ay saktan, kahit itulak ka, banggain ka, kahit napagsabihan ka ng masama, murahin ka ng iba, pero kung sa loob mo ay puno ng kabutihan at kapayapaan, hindi ka magiging apektado sa gagawing masama ng ibang tao. Hindi po ba? Yan napakahalaga, araw-araw na maglinis ng ating loob. Pero alam natin ito ay mahirap. Di natin talaga lubusang malilinis ang ating loob na tayo lang. Kailangan natin palagi ang tulong ng Diyos. Kahit naman tinapon mo yung laman ng baso, pero kung hindi mo hinugasan ng mabuti, kahit nalagyan mo yan ng malinis sa tubig, lalasa mo pa rin yung unang laman ng baso. Di po ba? Ang makakatulong sa atin para talagang maging busilak ang ating kalooban ay ang Banal na Espiritu